Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrar salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa simula ng bid'ah sa Ashura. Opo mga kapatid, karamihan sa atin ay halos walang idea kung ano talaga ang nangyari sa mga Shia. Bakit meron silang ganitong mga pagdiriwang, magkaroon sila ng mga bid'ah? Ang bid'ah na yan mga kapatid, nangyari dahil sa pagkamatay ni Hussein radiyallahu anhu. Na sila, sa sobrang pagmamahal nila at pagluluksa, nagkaroon ng ganitong mga bid'ah. Kaya po, ang simula pala ng mga bid'ah, mga kapatid, sa Ashura ay nanggaling talaga yan sa mga Shia. Sa oras, pinili ni Muawiyah ibn Abu Sufyan radiyallahu anhu ang kanyang anak na si Yazid. At nakita ni Muawiyah, sa time na yun, si Muawiyah po ay isa sa mga khalifa ng Islam. Nakita niya ang kanyang anak na matalino, matalas ang pag-iisip, karapat-dapat ng magiging khalifa. Pinili siya bilang maging mamuno sa mga kamusliman. Ngunit, hindi po ito nagdumaan sa tinatawag nating syura o konsultasyon. Ang nangyari, nagkaroon ng sistema na parang pinamana ang pagkahalili. Kaya sa time ng mga nauna sa atin mga kapatid, lalo na si Abu Bakar radiyallahu anhu, bago siya namatay, pinili niya si Abu Bakar, pinili niya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na magiging khalifa pagkatapos ng maingat na konsultasyon sa mga nakakatandang mga sahaba na may mga taong may mga autoridad at impluwensya. Kaya sa Islam mga kapatid, ang syura, hindi yan katulad sa butuhan sa atin sa panahon natin. Magbubuto kahit sino lang, lahat-lahat magbubuto. Ang syura, ang mga tao nandyan ay mayroong autoridad at impluwensya. Ibig sabihin, sila po ay matatalas ang kanilang pag-iisip. At mga taong mga matutuwid, mga matitino, hindi kurap. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga syura. Sinangguni muna ni Abu Bakar radiyallahu anhu sa mga kanyang mga kasamahan tulad ni Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, si Usaid ibn Hudayr, si Sa'id ibn Zaid, at iba pang mga malalaking mga sahaba. Kaya nahirang si Omar bin Khattab bilang isang khalifa. Pero ang nangyari sa time na lahat po mga kapatid, sa time ni Muawiyah radiyallahu anhu, alam naman natin, lahat po sila mga sahaba mga kapatid, merong mga desisyon. Siyempre napakahirap sa time na yun magdesisyon. Kasi nga, walang mga komunikasyon na katulad sa panahon natin na isang minuto lang dumarating kaagad ang balita. Sa kanila, kailangan maglakbay muna ng malayo. Katulad sa atin, kung magsulat ka ng liham, pinadalhan mo ang asawa mo dito sa abroad na buntis ako, pagdating ng anak na pala. Ay, ganun ang nangyari dati. Hindi katulad sa panahon natin, text na lang, chat na lang, seconds lang, nandyan na kaagad.
fully detail. Sa panahon nila, mahirap talaga mga kapatid. Kaya sa time na si Yazid ay nagiging pinuno kasi namatay ng kanyang ama, si Muawiyah, nagkaroon ng pledge, nagkaroon ng tinatawag nating bay'ah. At tinanggap ito ng mga taga-Kufa at mga taga-Basra. Ang Basra sa Iraq, ang Kufa yun po ang diyan din, malapit din diyan. Kaya lahat po tinanggap ng mga taga-Kufa, taga-Basra, maliban lang sa Madina. Subhanallah, sa Madina yun, doon hindi nila tinanggap ang bay'ah na yun, ang tinatawag nating pangako ng katapatan para mamuno si Yazid. Hindi nila tinanggap. Kabilang dyan si Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, si Hussein bin Ali, si Abdullah bin Zubair, kalugdan nawa sila ng Allah. Ibig sabihin, mga taong, mga pangalan na ito ay mga mabibigat kasi mga sahaba talaga. Matitindi. Hindi nila tinanggap yun. Anong mga dahilan, mga kapatid? Bakit umayaw sila makipagsundo doon sa bay'ah na yun na ayaw nila tanggapin si Yazid? Ang dahilan nila, mga kapatid, dapat tandaan nyo, mga kapatid, ito, mga usapin na ito, usapin ng mga sahaba. Hindi natin pwede sabihin na nagkamali sila. Hindi mo pwede ganunin kasi may mga dahilan sila lahat. At ang dahilan nila, ang khilafa, ang pamumuno, ay hindi katulad ng kaharian na merong hari na pinapamana lamang ang pamumuno sa kanyang mga anak. Yun ang isa sa mga dahilan. Hindi naman yung ganyan. Khilafa po ito. Ito ay kailangan ng syura. Magkasundo ang mga karamihan sa mga nandyan. Dapat mayroong syura, hindi pa ibibigay mo lang, habilin lang. Pangalawang dahilan nila, mga kapatid, na meron pang higit o kaya mayroon pang mas karapat dapat mamuno. Sino po yun sila? Yun ang mga sahaba. Subhanallah, may mga sahaba pa eh. Nandyan si Abdullah ibn Abbas, si Abdullah bin Zubair, si Abdullah bin Amro, buhay na buhay. Si Abdurrahman bin Abu Bakar, buhay na buhay pa mga sahaba. Ngunit, mga matatanda na itong isa sa mga dahilan din nila, mga kapatid. Sa time na yun, mga sahaba, mga 70 plus na yun sila. Mga ano na eh. Medyo mayroon na silang edad. Tapos pangatlong dahilan nila, bakit umayaw sila? Kasi nga, merong usapan. Dati sa time ni Hasan bin Ali, si Hasan, nagiging khalifa yan siya sa Madina. Pero, dahil para maiwasan na ang karahasan o pagdanak ng mga dugo, ang ginawa ni Hasan, ipinaubaya niya na lang ang khilafa kay Muawiyah bin Abu Sufyan. Pinaubaya niya at namuno lang siya ng mga 7 months. Ngunit sa time na pinaubaya niya, may tinatawag na kasunduan na wag gawing pamana ang khilafa sa kanilang mga anak. Yun ang isa sa pinakamatinding dahilan bakit umayaw ang mga taga-Madina, mga kapatid. Kasi may kasunduan eh. Bakit mo gagawing si Yazid na khalifa? Pero sa time na yung mga kapatid, napakahirap nga. Kasi nga, nakita naman ni Muawiyah ang kanyang anak na matalino, matalas pag-iisip, marunong sa pamumuno. At nandun may mga sahaba naman, nagbigay din siya ng kanyang opinion. At ano pa yung mga nangyari doon. Kaya sa time na yon, sabi ko sa inyo, lahat po sila ay nagbigay ng kanilang opinion, ang kanilang pagsusumikap. Bahala na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong lugar dyan na hatulan sila kung sinong nagkamali sa kanila. Kaya tingnan nyo mga malalaking mga sahaba yun.
Sa time na si Hussein, mga kapatid, tingnan nyo, sa time ni Hasan, sumunod talaga siya kay Muawiyah sa kanyang pamumuno hanggang namatay si Hasan. Namatay siya at natira si Hussein. At si Hussein bin Ali radhiyallahu anhu, sa time na namuno sa kinuha na ni Yazid ibn Muawiyah ang khilafa, ayaw nila, mga taga-Medina, ayaw nila. Tapos, sinabi ng mga tao sa kay Hussein, siya na lang ang magiging khalifa. Tingnan niyo, mga kapatid. Si Hussein bin Ali, alam niya mga hadith. Alam niya ang sino mang lumabas sa leader ay pinapatay. Alam nila yan. Pero hindi nga nila tanggap kasi nga mayroong nga kasunduan ang kanyang kapatid sa kay Muawiyah na hindi dapat ipamana ang khilafa. Tapos ito pa, isa sa mga nag-udyok din, mga kapatid, mga taga-Kupa. Ang mga taga-Kupa, maraming mga liham na pinapadala doon kay Hussein. Sabi nila sa kanilang liham na hindi nila gusto mamuno si Yazid. Gusto nila si Hussein na mamuno sa kanila. Kaya si Yazid, si Hussein, nagpadala siya ng isang mensahero para malaman kung totoo kaya ang sinasabi ng mga taga-Kupa. Sabi ng mga taga-Kupa kasi sila nang bahala kapag pumunta doon si Hussein. Gagawin nilang khalifa. Sila ang tutulong, sila ang magbibigay suporta. Basta pumunta lang sila doon. Kaya pinadala ni Hussein si Muslim ibn Aqil para imbestigahan ang sitwasyon doon sa Kupa. Kung totoo kaya na magbigay sila ng pangako ng katapatan para magiging khalifa si Hussein bin Ali radhiyallahu anhu. Kaya pumunta doon si Muslim ibn Aqil. Ngunit sa time na yon, mayroong bagong gobernador, tinatawag nating wali. Bagong gobernador doon sa Kupa. Pangalan niya naman si Ubaydullah ibn Ziyad. Siyempre, sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang mga balita dati, hindi naman umaabot kaagad. Kailangan, talaga, i-travel mo talaga. Sasakay ka ng kabayo, magbabiyahe ka ng buwan-buwan, hindi naman malapit ang Kupa, layo na rin yan. Pupuntahan pa nila doon. Kaya, ang Kupa na yan, mga kapatid, sa time na yon, pumunta si Muslim ibn Aqil, nakita niya, tinanggap siya ng mga tao doon, sinabihan nila na tutulungan nila si Hussein, ang gagawing khalifa. Kaya, natiktikan ito ng bagong gobernador, si Ubaydullah ibn Ziyad. Kaya pinadakip yun si Muslim at pinatay. Pinatay yun. Kaya umabot yun ang balita kay Hussein. Nalungkot talaga si Hussein. Kaya ginawa ni Hussein, pumunta siya doon. Doon sa lugar na yun. Pinuntahan niya para malaman ang balita. Pero ang mga taga-Kupa, mga kapatid, sila mismo ang nagsabi na tutulong. Sila rin ang unang tumaksil. Nagtaksil din sila, subhanallah. Siyempre, sa time na yun, kaya sa totoo lang ang nagtaksil niyan, mga Shia din ang nagtaksil. Ang mga kay Hussein, pinapuntahan na, tapos sila rin dumiin doon. Kaya, dahil doon, mga kapatid, pinuntahan doon hanggang namatay si Hussein.
Namatay si Hussein doon kasi na-trap siya at maraming namatay sa mga kapamilya niya, mga mga Ahlul Bait. Kasi nat-corner na sila, wala silang tapos hindi naman punta ni Hussein digmaan, gusto niya ayusin lang ang mga tao. Pero wala, ganun talagang fitna. Kaya nagganap ang digmaan, ang labanan sa Karbala. Kaya halos 72 katao kasama ni Hussein ang namatay, mga kapatid, at napugutan ng ulo si Hussein. Pinugutan, subhanallah, nakakalungkot ba? Kasi siyempre sahabi yun, apo pa ng propeta na pinugutan, kaya naging martir nga si Hussein sa edad sa Hijri na 61. Kung sa pa sa ating kalendar 680. Gregorian calendar. Kaya sa araw na yun, mga kapatid, yun ang araw kung saan nagdadalamhati at nalungkot lahat ng mga Muslim. Hindi lang mga Shia, siyempre, sahabi yun apo pa ng propeta. Nalungkot, pero nangyari yan sa panahon ng Ashura. Kaya yun palang dahilan bakit nagluluksa ang mga Shia. Kasi nga namatay si Hussein. Pero normal lang yan malungkot. Normal lang yan ang pagluluksa. Ngunit kung sumubra, yun ang ipinagbabawal. Alam naman natin ang pagluluksa, mga kapatid. Sa mga kababaihan, binibigyan ng limit lang. 3 araw lang. Kung asawa ay 6 months and 10 days. Pero sa asawa, 4 months and 10 days. Hindi katulad sa lalaki. Na lalaki hindi na kahit 3 araw lang siya, o katulad ng Kaya yun ang pagluluksa. Pero sila hanggang ngayon nagluluksa pa rin. Nagluluksa sila kasi sumubra nga sila sa papuri na humantong sa tinatawag nating gulo. Audubillah. Tingnan nyo, may hadith si Prophet Ibn Umar, qala Rasulullah sallam, Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahlil jannah wa abuhuma khairum minhuma. Inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, si Hasan at si Hussein ay mga pinuno ng mga binata ng mga taga-paraiso at ang ama nila ay mas mainam kaysa kanilang dalawa. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya ang hadith na ito, mga kapatid, patunay ito na mahalaga si Hasan at si Hussein. Kaya wala problema yun kasi nabanggit sa hadith, pero kung sumubra ka, lalabas ka talaga sa religion. Kasi sa time na namatay na si Hussein, hanggang ngayon tinatawag niyang pangalan ni Hussein, Ya Hussein, labay kay Ya Hussein. Ang katagang ito o kayang parirarang ito, mga kapatid, minapakita nila raw na ito ay pakikiisa sa kanyang layunin o kaya pagtulong sa kanya. Yun ang bakit sila nagsasabi ng ganun. Ya Hussein, labay kay Ya Hussein. Pakikiisa sana yun, pero nag-evolve at nag-evolve. Hindi na nila sinusuportahan ang prinsipyo ng katotohanan at katarungan, mga kapatid. Nag-iba ang kanilang pagtatawag dyan. Nagiging nagiging simbolo ng sakripisyo, pamamagitan at pagpapalapit sa Diyos, subhanallah. Nagiging syafaan nila yun. Sakripisyo, hindi, bawal na bawal yung gagawin mo si Hussein na pamamagitan sa Diyos. Yun ang tawag nila, Hussein. Kahit sa mga hospital, sa Katip, maririnig mo talaga ang babae kapag manganganak, Ya Hussein, tinatawag niya si Ali, si Hasan. Audubillah. Bakit hindi mo tawagin si Allah? Ang buhay na hindi namamatay.
Bakit tatawagin mo mga tao na yun? Kaya ang symbol of help, hindi na symbol sa pagtulong eh. O kaya pagtaguyod sa katotohanan, nagiging simbolo ng shirk yan ang katagang yakusin. Lumalabas talaga sa relihiyon. Meron pang sila, kung mapapansin mo mga kapatid, si Hussein, ang kanyang mga apu-apuhan, mga anak ni Hussein, yun lang ang nagmana ng pagiging imam. Ang tinatawag nilang imamiyah o imamit. Bakit hindi nila itinuring ang mga apu-apuhan ni Hasan? Bakit napunta lahat kay Hussein? Kung nag-iisip talaga sila, kung nasa katotohanan sila, sana karapat-dapat si Hasan. Kasi siya ang panganay, siya ang mas nauna kaysa kay Hussein. Bakit nandoon lahat kay Hussein, pababa ang imamiyah? Kaya yun, isa sa mga katanungan niya na lumabas sila sa katotohanan. Nagiging sinungaling sila sa kanila mga paniniwala. At ang sobrang pagdakila nila kay Hussein, mga kapatid, dahil sabihin mo kanyang ama ay si Ali, na pinsan ng propeta, at ang kanyang ina ay si Fatima, na anak ng propeta, ibig sabihin, naging dakila siya dahil kadugo at kapamilya ng propeta. Wala problema sa paggala, pero kung dakilain mo na, respetuhin na parang Diyos na, yun ang bawal sa lahat. At hindi nila alam merong agenda ang mga Persian. Ang mga Persiano, kasi sila, sila ang proud racist yan sila. Ibig sabihin, pinagyayabang nilang kanilang lahi, na sila yung mga Persiano, bumagsak sila Sa time ni Omar, bumagsak sila. Kaya naasawa ni Hussein ang anak ng emperador, na pangalan niya si Shahrbanu. Kaya ang babae na yon, nagkaanak, pangalan si Ali Zainul Abidin. Yun ang kanyang anak hanggang kaya abang nga pangalan na ito, mga sikat to si Ali Zainul Abidin, ano pa dyan. Kaya yun ang kanilang doon, mga kapatid. Tatay na namatay, sobrang luksa talaga na hanggang sa ngayon. Parang parang cycle na, pinaulit-ulit nila. Parang pagdiriwang na. Pagluluksa nila, grabing iyak nila. Alam naman natin, mga kapatid, mayroong hadith si Prophet Muhammad SAW. Pinakamalupit, sabi nila, katotohanan ng Mensahero sallallahu alaihi wasallam ay walang pakialam sa babaeng tumataghoy at sa babaeng nag-ahit ng kanyang ulo at sa babaeng pinunit ang kanyang damit. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo, tumataghoy. Nung ginagawa nila, ganun. Ya Hussein, ya Hasan, iyakan sila. Walang pakialam ang propeta sa kanila. Kaya walang saysay talagang kanilang mga pinanggagawa niyan. Mga sahabang Marami namang namatay sa time na yun sa kanilang mga digmaan. Hindi man lang sila, katulad nila, nag-iyakan, nagluluksa, sigawan, ano pa dyan mga pinanggagawa nila. Tapos ito pa, pinakamatindi sa lahat, nagiging shirk ng kanilang ginagawa kasi tinatawag nila lagi si Hussein. Alam naman natin, bawal na bawal manalangin sa ibang Diyos kasama ni Allah. Na wala ka namang patunay. Tapos, yun ang bukang bibig mo, Ya Hussein, bigyan mo ako ng ganito, Ya Hussein, tulungan mo ako, Dubil. Puro shirk na hindi nila nararamdaman, mga kapatid. Bid'asa na, pero naging shirk, tumaas ng kasi sa sobrahan. Kaya nakakalungkot, mga kapatid. Kasi nga, alam naman natin bid'a, may pa yan, basta hindi lang sobra-sobra, hindi lang malaki, o inshallah may kapatawaran, pero naging shirk, yun ang walang kapatawaran talaga yun sa Diyos. Itatakwil ka talaga sa araw ng paghuhukom. Tapos ito pa, pinakamalaking problemang
ginawa nilang bid'ah. Nagpipinintensya sila, mga kapatid. Nakatulad yung ginagawa ng mga Kristiyano. Alam naman natin, bawal na bawal manggaya. Yun ang ginagawa ng mga Kristiyano. Nagpipinintensya din sila. Sinasampal nila kanilang mga mukha. May hadith si Prophet sabi niya, inulat ni Abdullah radiyallahu anhu, sinabi ng Prophet sallam, hindi namin kaanib ang sinumang nanampal ng mga mukha, namunit ng mga damit at nanawagan sa katagang ng kamangmangan. Katawagan ng kamangmangan yun ang mga pinagsasabi nila. Kaya mag-ingat, mga kapatid, sa bid'ah ng Asyura niyan. Kapag mayroong kang nakita dyan, ang problema pa, dinadanak pa nila kanilang dugo. Sagisag raw yan ng kanilang sobrang pagkaluksa, sa sobrang pagdadalumhati nga namatay sa kanilang punang propeta sallallahu alaihi wasallam. Na hindi dapat tulungan sila ni Yazid o sino pa mga pumatay kay Hussein. Subhanallah. Alam naman natin kung sinong pumatay, siya ang mananagot kay Allah. Bahala silang gumawa yun eh. Bakit tayo sinisisi ang isa ngayon? Wala naman tayong kaano-ano doon. Anong nangyari doon? Nakalipas na yun. Dapat mag-move on na sila. Dapat ang gagawin nila kung ano lang ang inutos. Hindi susugatan mo ang sarili mo, pati mga anak mo, subhanallah, makikita mo sa picture, pati anak, susugatan, mayroong pang hawak-hawak na kutsilyo. Anong ipapakita mo? Ipapakita mo iman mo na iyong pagtulong kay Hussein ay mayroong kabuluhan? Wala na, tapos na yun. Sa time na buhay siya, hindi nyo nga tinulungan eh. Pinabayaan nga nila. Nagtraidor pa sila, nagtaksil pa sila. Binigay nila kay Ubaydullah, si Hussein. Tapos, sa time na namatay, doon na sila magluluksa. Subhanallah, ang isip nila yun. Aanhin mo pang damo kung patay ng kabayo. Ganun ang ginawa ng mga taga-Kupa, mga Shia yun. Tapos, sa time na namatay, grabe ng pagluluksa. Audible. Kaya lahat ng mga bid'ah, mga kapatid, wala talagang saysay. Lalo nang ginawa ng mga Shia. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.